Pakinggan po natin itong mga pinagsasabi ni Maharlika Boljakera dito para na po siyang naging showbiz chismosa dito. Tapos mamaya mapapakinggan po natin, malalaman natin kung ano na ang tingin ng mga DDS kay Maharlika. Pakinggan po natin. PDS ng PDS. Tapos anong sasabihin ni Jinggoy? Oh, nagsisinungaling si Morales. Oh, ganyan ga, i-contempt ko na. Yung baka ng inang tong binabae. Binabae ka, Jinggoy. Wala kang bayag. Isa kang binabae. Kaya ka may dalawang boylet na bumibisita sa'yo sa Camp Crame. Walang masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mambuli? Ha? Sino? Oh, bigyan ko ng pangalan. Oh, yung sige, total bulihan ang gusto mo eh. Bulihan mga kaibigan ang gusto niya. Sino tong artista ang pangalan? Gerald. Ewan ko ano apelyido nun. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Taga San Juan ang nagtip sa akin. Sinong artista na Gerald ang sinutsuk-tsak mo daw? Di umano. Sinong artistang Gerald ang sinutsuk-tsak chenis mo? At sino ang nurse sa LA ang dinadalaw mo dito na lalaking sinutsuk-tsak chenis mo according to your friend from San Juan? Gerald or Gerard sounds like. I don't know kung anong apelyido. PDS ni Morales. Ang intensyon nyo bulihin ang isang Morales na galing sa Malacanang. Walang hiya kayo. Napaka-jijimonyo nyo imbes na protektahan nyo ang Pilipino. Bulihin nyo pa. Senator Bato, kasama ka dito. Wala kang pakialam. Hindi mo siniseryoso yung video. Sinabi mo, oo, nakita ko. Kumbaga, ina-acknowledge mo na totoo yung video. Pero wala kang ginawa. Ayun, narinig nyo, no? Well, una sa lahat, wala naman po akong pake kung sino yung binabatikos niya dyan. Ang concern ko lang dito, grabe po siya kung makatawag ng binabae, wagas. Paulit-ulit niyang sinabi yung term na binabae. Tapos, meron siyang sinasabi tungkol dun sa nurse, tapos dun sa Gerald, no? Hindi po natin kinukumpirma yun at saka wala po akong pakialam doon, pero dalawang Gerald lang po ang kilala ko sa showbiz sa Pilipinas. Yung isa Gerald, yung isa Gerard. Pero again, hindi po natin sinasakyan at hindi natin kinukumpirma yung mga pinagsasabi ni Maharlika. Dahil kahit siya mismo ay hindi sigurado. Gumamit siya ng mga salitang di umano at nagtatanong siya, no? So, yan po ang style ng mga DDS na yan no? Kunwari nagtatanong, pero sa totoo lang, in my opinion, malisyoso po yung pagtatanong nila, no? Ganan po ang style nila. Para na po talaga siyang naging chismosa sa mundo ng showbiz. Tapos, kung makaparatang siya, makatawag siya ng binabae, wagas, no? Mali po yun. Hindi po dapat ginagamit na pang insulto yung salitang yon. Sa panahon ngayon, dapat po maging sensitive tayo at maingat sa mga ganyang paggamit ng mga ganyang term. Hindi po pang iinsulto ang salitang bading or binabae. Pero siya, ginagamit niya yun. Sumisigaw pa nga siya Tapos, meron siyang audacity na sabihin wala namang daw masama, no? Yung pagkakaintindi ko, tila sinabi niya walang masama kung binabae. Pero, ginagamit niya yung term na binabae, no? Tapos, maririnig mo, di umano'y. Hindi naman pala siya sigurado, kuda siya ng kuda ng ganyan. Lagi kong nariringgan yan si Maharlika na memersonal. Personal life na ng mga taong yon. Ako wala naman akong pakialam sa mga issues ng mga taong yon. At hindi ko naman talaga concern na binabanatan niya yung mga taong yon kung sino man yung nabanggit niya doon, ano. Ang sa akin lang, gusto ko pong i-reveal sa inyo na ganyan po ang estilo ni Maharlika, na memersonal po. Kaya ito, pakinggan niyo po ang sinabi ng mga DDS sa kanya. Ito po, sa isang live, pakinggan niyo po. Kaaway lang sila ngayon ni BBM. Si Maharlika may sariling war yan against the Marcoses. Correct. Hindi ibig sabihin na may galit siya kay Marcos, automatic DDS siya. Hindi. May personal reason siya bakit siya nakikipagbardagulan dyan sa mga Marcoses na yan. Tayo, iba yung game natin, iba yung gulo natin na yung issue natin sa kanila. Yes. Sa kanya, kay Maharlika, maybe it's personal. Personal yung kanyang hugot. Tayo is kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng Pilipinas ang iniisip natin. Ayun, kahit po mga DDS, halatang halata na po siya, nahalata na siya ay namemersonal, na ang kanyang atake ay personal, no? Sabi pa nga nung isang DDS na nagsalita, hindi porket bumabatikos, no? Ito po yung pagkakaintindi ko, hindi daw po porket bumabatikos si Maharlika ay DDS na siya, no? Hindi daw po ganun. So, in my opinion, tila tinatakwil na po ng mga DDS si Maharlika,
no? Siguro hindi na rin nila nagugustuhan yung style ni Maharlika. Naniniwala po ako na dadating ang panahon, mawawalan na ng naniniwala sa kanya si Maharlika. Wala nang maniniwala sa kanya, dadating yung panahon. Paunti-unti na nagsasawa yung mga tao at nauumay. Rinig nyo naman, ano, kahit mga kapwa niya DDS, tila hindi na siya tinuturing na DDS, no? Sabi ng mga DDS, personal daw po yung issue ni Maharlika sa mga Marcos, no? Yun po yung interpretation ko. And hindi lang po sila yung nakaringgan ko ng ganyan na sinasabing hindi naman talaga DDS si Maharlika. May mga nakikita po ako sa mga comment, no? And eto na nga po, ayan, isang patunay. So, mga kababayan, alam nyo, wala na. Umay na siguro yung mga tao. So, masasabi ko lang sa'yo, Maharlika, dadating yung time, wala nang maniniwala sa'yo. Wala nang kakagat or papatol sa mga sinasabi mo. No? Wala kayong ginagawa eh. Hindi na kayo nakakatulong sa bansa. Puro kayo ganyan, drama, chismis, intriga. Eh, nag-iintay kami ng patunay nyo. Up to now, wala. 'Di ba? So, kayo na humusga, mga kababayan. Kung may substance, may laman, at dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Maharlika? Ilagay niyo po sa comment section below.